ng kumpanya niya. Hindi pa umabot ng 1 minuto, may isang kaibigan na nagkomento. Bro, nakalimutan mong palitan ang account mo. Kaya't agad na na-delete ang post, pero mabilis din itong lumabas sa personal na page ni Hugo de la Cruz. Pagkatapos nito, tumunog ang telepono ko. Pero sa pagkakataong ito, naging maunawain ako, hinayaan ang tawag na maputol ng hindi sinasagot. Umuwi si Luca Luningning nang ako ay halos natutulog na sa sofa. Inalis niya ang kanyang coat at yumuko para magpalit ng sapatos. Bakit hindi mo sinagot ang tawag? Napakabihirang magtanong si Luca Luningning sa akin, maliban na lang kung alam niyang may nagawa siyang mali. Hindi ko na siya pinansin, sumagot ako ng walang gana, nakatulog ako, hindi ko narinig. Nag-overtime ako, umuwi ng late. Hindi mo kailangang maghintay sa akin palagi, huwag mong gawing mahirap ang sarili mo. Kung dati, tiyak na idiin ko na ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Pero ngayon, wala na akong gustong ipaglaban. Ibinigay sa akin ni Luca Luningning ang isang square velvet box, senyales na buksan ko. Pero ngayon, wala na akong gustong ipaglaban. Ibinigay sa akin ni Luca Luningning ang isang square velvet box, senyales na buksan ko. Ngayon ang araw ng paglista ng kumpanya niya sa stock market. Para ipagdiwang, tulad ng dati, umuwi akong maaga, nagpunta sa palengke, nagluto, at naghintay sa kanyang pag-uwi. Pero naghintay ako buong gabi, at wala pa rin ang taong nangakong uwi ng maaga. Nagkunwari akong hindi naamoy ang matinding amoy ng hotpot sa kanya, tinanggap ang gift box, at inilagay ito sa coffee table. Ang kahon na ito, noong kaarawan ko na nakalimutan niya, nakita ko na noon. Wala namang pagkakaiba sa disenyo. Tinutok ni Luca Luningning ang kanyang tingin sa gift box sa loob ng ilang sandali, nagkunot ang kanyang noo, at bumaba ang boses. Tomas Dalisay, pwede bang huwag ka nang maging matigas ang ulo? Ang pagbili ng alahas para sa akin ay isang pamilyar na paraan para sa kanya na bumaba sa kanyang posisyon. Basta't tinanggap ko ang regalo, parang wala nang nangyaring hindi pagkakaintindihan sa amin at walang sinuman ang magbabanggit nito. Pero sa pagkakataong ito, ayaw ko nang bumaba sa hagdang yon. Tiyak na maiinis siya. Isusuot ko ito para sayo. Hindi ako binigyan ng pagkakataong tumanggi, binuksan niya ang kahon, kinuha ang bracelet mula sa loob at isinuot ito sa aking pulso. Pero sa sandaling makita niyang may suot na akong kapareho, bigla siyang natigilan. Iwan mo na lang yan, matulog ka na ng maaga, kailangan mo pang pumasok bukas. Inilayo ko ang kamay ko, tumayo mula sa sofa, at naghanda ng umakyat sa kwarto. Sa ibang pagkakataon, sabihan mo ang assistant na samahan akong pumili ng iba, okay? Sabi ko nang walang gana, hindi ko na kailangan. Kabanata 2. Marahil dahil sa pagkabahala sa pagbili ng kaparehong regalo, nag-alok si Luca Luningning na ihatid ako sa trabaho. Dahil hindi maganda ang aking kalusugan, hindi ko na tinanggihan. Nakatayo siya sa harap ng kanyang sasakyan, nakakunot ang noo, halos nagiging buhol. Hindi ko alam kung kailan nagsimula siyang ayaw akong sumakay sa kanyang sasakyan, lalo na sa passenger seat. Pati na nga pinipilit akong bumili ng sarili kong sasakyan. Marahil dahil dati akong nakikipag-agawan sa passenger seat sa kanya na parang isang baliw, kaya't siya'y nainis. Pero ngayon, para sa paghatid kay Hugo de la Cruz, puno ng stuffed toys na pusa ang kanyang sasakyan, at puno ng cute na mga larawan. Pati ang passenger seat ay na-design para lang sa maliit na batang babae na yon para makaupo ng mas komportable. Nakita akong naghihintay sa tabi, sa wakas ay binuksan niya ang pinto ng sasakyan, yumuko at inalis ang mga stuffed toys sa likod. Tumingin ako sa kanya habang siya ay nag-aayos, nagkunot ang noo ko at sinabi, sige na, ako na lang ang pupunta sa opisina. Sige na, ako na lang ang pupunta sa opisina. Ipinagbasura ni Luca Luningning ang huling stuffed toy sa likod. Sama-sama na tayo. Si Hugo de la Cruz ay masigla, mahilig sa mga ganitong bagay, huwag kang mag-alala. Nakita ko ang pink na passenger seat na hindi bagay sa interior ng sasakyan, tumanggi ako. Sa isip ko talagang nakakainis. Binuksan ko ang pinto ng aking sasakyan, pero agad na humarang si Luca Luningning at mabilis na umupo sa driver's seat. Ako ang magmamaneho, sinabi ko nang sama-sama tayo. Tumingin ako sa kanya ng matagal, hindi ko pinalampas ang bahagyang hindi komportable sa kanyang mga mata. Akala ko hindi niya alam na talagang hindi bagay ang passenger seat na yon. Mukhang may balak sanang ipaliwanag ni Luca Luningning pero pinabilis ko ang pagsasalita. Magsisimula na, magmaneho ka na. Pinagkagat niya ang kanyang labi, sinimulan ang sasakyan. Habang naghihintay sa pulang ilaw, tumunog ang telepono niya. Isang pamilyar na melodya, ringtone para sa isang tao. Sa kabilang linya, narinig ang isang boses na malambing, may kasamang bahagyang hikbi. Bro, sobrang sakit ng tiyan ko.
Siguro may kinain akong masama kahapon. Gusto kong ipasama mo ako sa ospital, bilisan mo. Ikaw ang pinakamabait. Nang matapos ang tawag, hindi man lang tumingin si Luca Luningning sa akin at wala nang ibang sinabi. Umikot lang siya sa manibela, huminto sa tabi ng kalsada. May sakit ang empleyado, kailangan kong tingnan. Malapit na ang kumpanya, maglakad ka na lang ng kaunti. May sakit ang empleyado, kailangan kong tingnan. Malapit na ang kumpanya, maglakad ka na lang ng kaunti. Pagbaba ko ng sasakyan, hindi ko pa natutupad ang pagsara ng pinto, pinabilis na niya ang takbo. Kabanata 3. Sinasabi ko, sa oras na ito, walang sinuman ang naglalakad papuntang kumpanya. Nang magbago ang ilaw mula pula patungong berde, isang maliit na electric bike ang hindi nakakaalam na may tao sa kalsada. Kaya't ito ay lumihis at tumama sa akin. Ang mga kamay at binti ko at ang aking noo ay may mga sugat sa iba't ibang antas. Tinulungan ako ng nurse na disimpektahin, idinikit ang isang band-aid sa aking noo at nagbigay ng babala. Sa mga susunod na araw, iwasan ng tubig, huwag magbabad, at siguraduhing maglagay ng gamot sa tamang oras. Paglabas ko ng ospital, tumawag ako ng sasakyan papuntang kumpanya. Ang driver ay may 2 telepono sa kanyang holder, isa para sa navigation, at ang isa ay nag-live stream ni Hugo de la Cruz. Sa screen, puno ng mga komento ng mga nag-aalala. Salamat sa lahat ng nag-aalala, okay lang si Tomas Dalisay, buti na lang dumating ka agad kaya hindi na kailangang pumunta sa ospital. Wala pa, hindi ko pa naipahayag ang aking nararamdaman sa kanya, huwag kayong magbula, nandyan siya sa tabi, sobrang mabait niya. Tumingin ako sa aking telepono, sa WeChat may 2 mensahe na puno ng galit at kawalang pagpapasensya. Sabi ng assistant na wala ka sa project meeting ngayon. Nasaan ka? Dumating ka na sa kumpanya. Hindi ba't sinabi ko lang na maglakad ka ng kaunti? Bakit ka nagwawala ulit? May mga tao talagang may double standards na nakakatawa. Gabi. Kakabigay ko lang ng gamot? Gabi. Kakabigay ko lang ng gamot, nakahiga ako sa sofa at nanonood ng Sa likod, narinig ang tunog ng pag-unlock ng password, kasunod ang pang-asar na boses ni Hugo de la Cruz. Akala ko talagang naging masunurin ka na, ilang araw na walang reaksyon. Mukhang naghintay ka sa akin dito. Mukhang masyadong malakas ang tunog ng AC, mabilis siyang lumapit at hinila ang plug. Tomas Dalisay, may utak ka ba? Ang proyektong ito ay inihahanda ng halos kalahating buwan. Alam mo bang gaano kalaki ang mawawalang pera ng kumpanya kung malate tayo? Tumingala ako, humarap sa kanyang mukha na puno ng pagdiriin. Pero nakita ko, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay huminto sa band-aid sa aking noo, pagkatapos ay bumaba, nakita ang mga kamay at binti kong nakalantad na may mga sugat. Ang kanyang noo ay nagkunot. Anong nangyari sa'yo? Inilayo ko ang aking tingin at walang pakialam na sumagot. Wala, nauntog lang ako sa daan papuntang trabaho kanina. Bahagyang nag-alinlangan ang mga mata ni Hugo de la Cruz, tila may bahagyang pagkabahala. Lumapit siya, nagbabalak na tingnan ang aking sugat. Bakit hindi mo ako tinawagan? Iwasan ko ang kanyang paghawak, ngumiti ng malamig. Maliit na sugat lang ito, ano bang meron? Sa tingin ko mas mahalaga ang empleyado. Bakit ko siya tatawagan? Para lang batikusin at sisihin ng walang dahilan. Talaga bang nagmamalasakit siya sa kung ano ang dahilan ng pagtawag ko? Dati, hindi ako makatawag, ngayon lalo na akong walang kakayahan. Nainis si Hugo de la Cruz sa sinabi ko, tumayo siya ng tuwid at mumiti ng malamig. Tomas Dalisay, kailangan mo bang maging sarcastic? Kasalanan ko na ibinaba kita sa gitna ng daan. Pero hindi ka ba parang bata? Nauntog ka sa daan? Tahimik akong tumingin sa kanya. Nakita mo ba? Basta't ipahayag ko ang aking saloobin, pinagtatawanan pa ako na parang bata. Wala akong gana na makipagtalo, tumayo lang ako at naglakad papuntang kwarto. Nakita niyang nahihirapan akong maglakad, humupa ang kanyang ekspresyon, huminga siya ng malalim at lumapit upang tulungan ako. Matutulog ako sa iyo ngayong gabi para mas madali akong makapag-alaga. Matagal na simula nang hindi siya natutulog sa kama bago mag-alas 12. Dahil sinabi ni Hugo de la Cruz na madalas siyang pinapagalitan ng mga tao habang nagla-livestream, natatakot siyang baka magka-depress, kaya't patuloy siyang humihingi na kailangan niyang andyan siya sa tabi habang nagbo-broadcast. Kaya tuwing gabi, nandyan si Luca Luningning sa kanyang study, nagtatrabaho habang nanonood ng livestream. Paminsan-minsan, nakakonekta pa siya ng direkta sa kanya, nag-interact sila ng sweet. Nag-away na ako sa kanya tungkol dito, umiyak, nagalit, pero sa huli, wala pa ring nagbago. Nanindigan si Luca Luningning na trabaho lang ito.
Sa huli, ginamit niya ang isyu ng diborsyo para takutin ako, pinilit akong sumuko. Sa pagkakataong ito, hindi ko tinanggihan ang alok niya. Pero sa sandaling handa na siyang yakapin ako, mahinahon kong sinabi. Luka Luningning, magdiborsyo na tayo. Kabanata 4. Kapag nabanggit ang diborsyo, ang mga epekto ay talagang hindi maliit. Agad na umalis si Luka Luningning sa galit at hindi umuwi sa loob ng 1 linggo. Ito ang kanyang ugali tuwing ako ay kanyang pinapagalitan. Nangangahulugan din ito na hindi siya nagmamalasakit sa mga sinasabi ko. Dati, tuwing ako ay ginagamot ng malamig na pakikitungo, labis akong nagdurusa at nawawalan ng tulog. Patuloy akong tumatawag upang humingi ng tawad, nagpakumbaba at nakiusap na patawarin niya ako. Pero ngayon, abala na ako sa paghahanap ng bagong trabaho, wala na akong oras para mag-alala tungkol sa kanya. Sa anumang kaso, pagkatapos ng diborsyo, hindi ko na maipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kumpanya ni Luka Luningning. Pagkatapos ng trabaho, tumunog ang telepono ko. Ang aktibong pakikipag-ugnayan ay isang paraan para siya ay humupa. Kung tatanggihan niya, magiging ako ang tila hindi nakakaintindi. Sa unang kalahati ng taon, nakamit ang mga target. Ngayong gabi ay may salusalo ang departamento ng benta, samahan mo ako mamaya. Naghintay ako ng halos 20 minuto sa harap ng kumpanya. Sa wakas, dumating ang sasakyan ni Luka Luningning kasama si Hugo Datu. Bumaba siya mula sa sasakyan na may matamis ng ngiti. Ate, madali akong masusuka sa sasakyan, kaya sinabi ni Kuya Luka na umupo ako sa harap, hindi ka ba nag-aalala? Si Luka Luningning ay mahigpit na humawak sa manibela, tensyonado na nakatingin sa akin. Para bang kapag ako ay nagalit, handa na siyang punitin si Hugo Datu sa lugar. Pero kalmado lang akong binuksan ang pinto ng likod. Sa anumang kaso, hindi naman para sa akin ang upuan sa harap. Sa buong biyahe, tahimik akong nakatingin sa labas ng bintana, hindi alintana si Hugo Datu na patuloy na nag-uusap at nag-aamo kay Luka Luningning. Nakakagulat, ngayon ay bihira siyang nagpapakita ng inis sa kanya. Tumugon lamang siya ng ilang mga salita, paminsan-minsan ay sumisilip sa akin sa salamin ng rearview. Pagdating sa hotel, ang matalik na kaibigan ni Luka Luningning, si Tomas Natividad, ay lumabas upang batiin kami na may napakapulit na saloobin. Ate, nandito ka na. Aya, talagang nalimutan ko na mag-text sa'yo dahil sa sobrang abala. Si Tomas Natividad ay matalik na kaibigan ni Luka Luningning, tiyak na alam ang lahat ng nangyayari. Kung alam niya na gusto ni Luka Luningning na isama si Hugo Datu, hindi niya ako kailanman tatawagin. Dahil sa tuwing ako ay naroroon, sinisira ko ang kanilang atmosfera. Ngumiti lang ako ng bahagya, walang anuman, sandali lang ako dito at aalis na. Walang anuman, sandali lang ako dito at aalis na. Si Tomas Natividad ay nagulat, nag-isip na magsalita, ngunit tumahimik na lang. Nagsimula ang salusalo. Si Luka Luningning ay may hawak na baso ng alak at nakipag-usap sa mga tao, pagkatapos ay bumalik sa akin, may dalang piraso ng cake. Kumain ka ng kaunti, wala ka pang kinakain ngayong hapon, sigurado akong nagugutom ka na. Nais ko sanang tumanggi, ngunit si Hugo Datu ay lumapit na may hawak na telepono. Nagsasagawa siya ng live stream. Kuya, nandito ka pala. Matagal na akong naghahanap sa iyo. Para bang ako ang tinutukoy mo? Hindi ka pa kumakain ng hapunan kaya kumuha ako ng cake para sa iyo. Kami ni Kuya ay hindi talaga magkasintahan. Agad akong lumingon, iniiwasan ang pagpasok sa frame at tumayo upang umalis. Ang hangin ng gabi sa pasilyo ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa. Hindi nagtagal, lumabas din si Luka Luningning, ang tono ay medyo tensyonado. Hindi ko alam na nagla-live siya. Ang mga sinasabi sa livestream ay hindi totoo, nakikipag-cooperate lang ako sa kanya para sa epekto. Sinabi ko sa kanya na patay na yon. Kalmado akong tumango, umikot pabalik sa salusalo. Sa entablado, ang NSU ay nagsasalita tungkol sa mga plano sa hinaharap ng kumpanya. Si Hugo Datu ay may hawak na isang baso ng champagne, lumapit sa akin, dahan-dahang tinamaan ang baso niya sa baso ng tubig sa aking kamay na may matamis na ngiti. Ate, sabi ng mga fans ko, kami ni Kuya ay isang perpektong pares. Sabi mo nga, sino ang mas gusto ni Kuya, ikaw o ako? Dapat itanong mo sa kanya. Pero sa tingin ko, tiyak na mas gusto kanya. Sabi mo nga, sino ang mas gusto ni Kuya, ikaw o ako? Si Hugo Datu ay napapikit, umiti ng masaya, at lumapit sa akin. Totoo ba? Akala ko rin. May hindi magandang pakiramdam. Nais kong umatras, ngunit bago ako makapag-react, bigla siyang nahulog sa likod. Agad na may malakas na puwersa na itinulak ako pabalik. Ang aking likod ay tumama sa gilid ng mesa, na nagdulot ng pagkalat ng alak sa mesa.
Ang sakit ay sumik sa aking ibabang tiyan na nagdulot ng pagkahilo sa aking isipan. Pinilit kong kumapit sa mesa, niyayakap ang aking tiyan, naramdaman ang mainit na likido na dumadaloy pababa sa aking hita. Agad na tinulungan ni Luca Luningning si Hugo Datu na bumangon, hindi man lang tumingin sa akin, at galit na sumigaw, Santos de la Cruz. Hanggang kailan ka pa magwawala? Ikaw. Ang kanyang mga mata ay biglang huminto. Nakita ang mga mansa ng dugo sa ilalim ng aking mga paa, ang kanyang katawan ay biglang natigilan. Ang kanyang mukha ay naging maputla, ang boses ay nanginginig, ikaw. Ikaw ba ay buntis? Siya ay nagpanik at kinuha ang kanyang telepono, handang tumawag ng ambulansya. Ngunit hinila na siya ni Hugo Datu, mula sa kanyang bag ay naglabas siya ng isang sanitary napkin, dahan-dahang ibinigay sa akin. Ate, mukhang may lumabas na. Palitan mo na lang. Ang kamay ni Luca Luningning ay natigil sa hangin. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo, at ang kanyang mukha ay agad na naging masama. Sa wakas, itinapon niya ang sanitary napkin sa aking kandungan, na may tinig na puno ng pagdiriin, mabilis na ayusin mo yan. Huwag kang magpahiya dito. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo, at ang kanyang mukha ay agad na naging masama. Sa wakas, itinapon niya ang sanitary napkin sa aking kandungan, na may tinig na puno ng pagdiriin. Mabilis na ayusin mo yan. Huwag kang magpahiya dito. Pagkatapos niyang sabihin yon, hinila niya si Hugo Datu at umalis. Sa presensya ni Hugo Datu, kahit ang peking pagkakasundo sa pagitan namin ay hindi na mapanatili. Pinilit kong maglakad palabas, pinipigilan ang sakit, kinuha ang telepono at tumawag sa aking matalik na kaibigan. Ninaluning, maaari mo ba akong sunduin at dalhin sa ospital? Pumikit ako, ang boses ko ay mahina. Mukhang. Nagkaroon ako ng miscarriage. Nang matapos ang aking sinasabi, isang matinding pagkahilo ang dumating. Ang aking tainga, narinig ang mga yapak na nagmamadali, at isang nagmamadaling boses. Ang aking paningin ay naging madilim, at ang aking katawan ay nahulog sa isang mainit na yakap. Kabanata 5. Nagsagawa ng blood test, ultrasound. Ipinahayag ng doktor ang diagnosis. Nagbanta ng miscarriage na wala ang heartbeat ng sanggol. Matapos ang procedure, nagdala si Ninaluning ng isang bukwet ng lilies, inilagay sa tabi ko. Sabihin mo, na wala na ang bata, at hindi mo na kailangan ng kasal, handa ka na bang bitawan si Luca Luningning? Hindi pa rin nawawala ang epekto ng anesthesia, ang aking mukha ay maputla pa rin. Ang ngiti sa aking mga labi ay unti-unting nawala. Ang batang ito, mula nang mawalan ako ng pag-asa kay Luca Luningning, ay ayaw ko nang ituloy. Hindi siya karapat-dapat na ipanganak ko ang kanyang anak. Tungkol naman sa kasal na ito, siya ang unang umalis. Si Ninaluning ay nagtaas ng kilay, pagkatapos ay hinampas ang balikat ng lalaking nakatayo sa tabi. Kung napagpasyahan na, huwag mag-alala. Nandito na tayo sa pinakamahusay na abogado. Tama ba, Kuya Sino Bituin? Tumango si Sino Bituin at mahinang nagsalita. Mabilis lang ang pagbuo ng divorce agreement. Pero sa sitwasyon mo, mas mabuting maghanda ka na para sa korte. Umiti ako ng may pasasalamat. Pasensya na at salamat. Kahit na tungkol ito sa nangyari sa hotel o sa diborsyo. Nauunawaan ni Sino Bituin ang aking ibig sabihin, bahagyang umiti, at mahinang sumagot, walang anuman. Walang anuman. Nag-request ako ng 3 araw na bakasyon, ngunit hindi nakipag-ugnayan si Luca Luningning. Wala rin akong balak na aktibong hanapin siya. Matapos ang nangyari, ibinigay na niya ang proyekto sa iba, hindi na mahalaga kung naroon ako o wala sa kumpanya. Sa unang araw ng pagbabalik ko sa trabaho, paglabas ko ng kumpanya ay nakatagpo ko si Hugo Datu. Masaya siyang humarang sa aking daan na may mapangakit na tono. Narinig ko na nagkasakit ka. Ang bilis mong nakalabas ng ospital. Dahil ba hindi mo na kayang itaguyod ang bata? Bigla akong lumingon sa kanya, ang mga mata ko ay malamig. Sinasadya mo ba ito? Nahulog siya hindi dahil sa pakikipag-agawan ng atensyon, kundi dahil sa natuklasan niyang buntis ako. Nagkunwari si Hugo Datu na nagulat pagkatapos ay umusod. Oh, talaga bang hindi mo na kayang itaguyod? Hula ko lang. Pero sino ba ang nagpasya na hindi tumayo ng maayos? Isang pagkahulog lang, hindi mo kayang tiisin. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, tinamaan ko na siya sa mukha. Si Hugo Datu ay humawak sa kanyang mukha, galit na sumigaw. Nabaliw ka na ba? Ngunit mabilis niyang napansin si Luca Luningning na papalapit. Agad na nawala ang kanyang galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, tumakbo siya patungo sa kanya. Kuya, nag-alala lang ako sa kanya, pero sinaktan niya ako.
Tumingin si Luca luningning sa namumula na mukha ni Hugo Dato, naganap na nawalan ng pasensya, tumingin sa akin na may galit. Tomas Natividad, hindi ka pa ba sapat na nagdulot ng gulo? Kung hindi ka naman talaga may sakit, huwag kang mag-absent. Ang kumpanya ay hindi lugar para sa'yo upang ilabas ang iyong galit. Kung gusto mong mag-imbento ng gulo, umalis ka na lang. Si Hugo Dato ay mayabang na sumulyap sa akin, nagbukas ng bibig, ngunit walang tunog na lumabas, ngunit malinaw na nag-udyok. Tignan natin kung paano ka makikipagtagisan sa akin. Malamig kong tiningnan silang dalawa, walang sinasabi, umikot at umalis. Ang mga basura na ito, sino man ang gustong kunin, ay pwede nilang dalhin. Kabanata 6. Nagluto ako ng masustansyang sabaw para sa sarili ko, pagkatapos ay bumalik sa kwarto para matulog. Kapag mahina ang katawan, mas mabuting matulog ng kaunti, natulog ako hanggang gabi. Pagkatapos maligo, dumating na rin ang order kong masustansyang pagkain na in-order ko sa telepono. Sa pagkakataong ito, si Luning Liwanag ay kakauwi lang din. Pero talagang hindi ko siya pinansin, inayos ko ang mesa, at kumuha ng isang mangkok ng sabaw para sa sarili ko. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang pumasok sa kusina para mag-init ng gatas. Nang makita ang mangkok ng sabaw sa mesa, medyo natigilan siya, pagkatapos ay ibinalik ang bote ng gatas sa refrigerator. Ang tono at mukha niya ay bihirang naging mahinahon. Salamat sa pagluto mo ng sabaw para sa akin. Nakakunot ang noo ko, para sa akin ko ito niluto, huwag mong galawin. Salamat sa pagluto mo ng sabaw para sa akin. Ang kamay niya na nakabukas para hawakan ang mangkok ng sabaw ay nanigas sa hangin. Ang mukha niya ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon, pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mukha. Santiago Alon. Alam mo namang hindi maganda ang tiyan ko. Sabi ko ng kalmado, alam ko naman. Kaya't araw-araw, umuwi akong maaga, kahit hindi marunong magluto, sinisikap kong mamili, tingnan ang mga recipe, at isinusulat ang bawat detalye, umaasang maalagaan ang tiyan mo. Pero ikaw, nasa labas ka, kasama ang iba, naghahanap ng kasiyahan. Iniwan akong mag-isa sa harap ng mesa, pinapanood ang pagkain mula sa mainit hanggang sa lumamig. Tulad ng puso ko. Kahit gaano pa ito kainit, darating ang araw na ito ay magiging malamig. Tulad ng puso ko. Kahit gaano pa ito kainit, darating ang araw na ito ay magiging malamig. Kinuha ko ang kutsara at patuloy na nagsalita ng walang gana. Pero iyon ay mga nakaraang bagay na. Hindi ba't gusto mo si Huwag Dato? Kung ganoon, sabihin mo sa kanya na magluto para sa'yo. Si Luning Liwanag ay malamig na tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nagalit na bumalik sa kusina, nag-init ng gatas para sa sarili niya. Matapos kong linisin ang lahat, bumalik ako sa kwarto. Si Luning Liwanag ay tapos na sa pagligo, nakahiga sa likod ng kama, naglalaro sa telepono. Nang makita akong pumasok, agad siyang naglagay ng telepono at nakatingin sa akin. Matulog ka ng maaga ngayong araw. Hindi ko siya pinansin, umakyat ako sa kama para matulog. Pero hindi nagtagal, isang mainit na katawan ang dumikit sa likod ko. Niyakap ni Luning Liwanag ang aking baywang, ang boses niya ay naging kakaibang malambing, parang matagal na tayong hindi magkasama. Gusto ba nating magkaanak, pwede ba? Yumuko siya para halikan ako. Iniliko ko ang aking ulo para umiwas, ang kanyang mga mata ay agad na nagliyab sa galit, at marahas na piniga ako pababa sa kama. Naggangalit ako, kinagat ko ang kanyang labi, at pagkatapos ay sinampal ko siya sa mukha. Si Luning Liwanag ay humawak sa sugat sa kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nagdilim, pinipigilan ang galit. Santiago Alon, ilang taon na tayong kasal, anong masama kung gusto kong magkaroon ng anak sa'yo? Dapat may hangganan ang galit mo sa tungkol kay Huwag Dato. Dapat may hangganan ang galit mo sa tungkol kay Huwag Dato. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay ganap na malamig. Sinabi ko nang gusto kong makipaghiwalay. Kung gusto mong magkaroon ng anak, humanap ka ng ibang tao na makakapag-anak. Siguradong may mga taong mas handang gawin ito kaysa sa akin. Ang mukha ni Luning Liwanag ay nagdilim, naggangalit na nakatingin sa akin. Santiago Alon, anong sinasabi mo? Kung may lakas ka, ulitin mo ulit. Tumingin ako ng diretsyo sa kanya, binigyang diin ang bawat salita. Gusto kong makipaghiwalay. Siya ay natigilan, tahimik sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay biglang tumawa sa galit. Sigurado ka bang pinag-isipan mo ng mabuti? Nagdilim, naggangalit na nakatingin sa akin. Anong sinasabi mo? Kung may lakas ka, ulitin mo ulit. Si Luning Liwanag ay tumayo mula sa kama, nagsuot ng jacket, at tumingin sa akin na may paghama. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang talim na pumapasok sa balat.
Ang mga taktika mo ay talagang lumalakas. Mukhang, sa lahat ng oras, pinabayaan ko ang iyong kakayahan. Ang pinto ng kwarto ay tinamaan niya ng malakas na nagdulot ng pagyanig. Si Luning Liwanag ay umalis ng bahay ng mahigit kalahating buwan. Nang magkita kami sa kumpanya, nagpakita siya ng malamig na pakikitungo, parang hindi niya ako nakita. Pero ang nakakatawa, ang kanyang personal na pahina na hindi kailanman na-update, ay naging napaka-aktibo kamakailan. Para bang nakatira siya kasama si Huwag Datu. Ang livestream sa gabi ay hindi na kailangang kumonekta mula sa malayo, kundi nakaupo na silang magkasama at nag-uusap. Pati ang mga video ay sinadyang i-post muli para ipakita sa lahat. Ang mga intimate na litrato ay patuloy na lumalabas sa kanyang personal na pahina. Magkaparehong singsing, magkaparehong case ng telepono, magkaparehong lugar na check-in. Ang mga tagahanga ni Huwag Datu ay sumisigaw dahil sa sobrang tamis, nagdeklara ng pagsasara ng couple. Dati, kung nag-post si Luning Liwanag sa internet, kaya kong tingnan ito buong gabi nang hindi nagsasawa. Pero ngayon, wala na akong interes. Tumingin ako sa bagong job offer sa screen, at nagpadala ng resignation letter sa IA Department. Kabanata 7. Sa ngalan, maaari rin akong ituring na maliit na boss ng kumpanya, kaya't ang proseso ng pag-alis ay naaprubahan sa loob ng isang araw, napakadali. Nang ang resignation letter ay naipadala kay Luning Liwanag, natapos ko na ang proseso ng pagtanggap ng trabaho sa bagong kumpanya. Dahil abala sa pag-adjust sa bagong trabaho, hindi maiiwasan na mag-overtime ako ng kaunti. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang pinto at nakita si Luning Liwanag na dapat ay nasa yacht kasama si Huwag Datu sa oras na ito. Hindi ko siya pinapansin. Si Huwag Datu ay medyo sikat at may ilang mga lalaki sa bagong kumpanya na mga tagahanga niya. Sa oras ng tanghalian, palagi nilang binubuksan ang kanilang mga telepono para tingnan ang balita tungkol sa kanya, kaya't mahirap hindi malaman. Inilapag ko ang bag, nagpalit ng sapatos, at parang hindi ko siya nakita. Si Luning Liwanag ay may masamang mukha, sumunod sa akin. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Sabi ko nang walang pakialam, anong sasabihin? Anong sasabihin? Ang boses niya ay bumaba, halos pwedeng bumuhos ng tubig. Hindi ka ba makayanan ng kumpanya? Gusto mo bang umalis? O ito ay isang bagong taktika para takutin ako, tulad ng tungkol sa paghihiwalay. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata, binigyang diin ang bawat salita. Ang paghihiwalay ay hindi isang paraan para takutin ka, at ang pag-alis ay hindi rin. Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa anumang bagay na ginagawa mo. At umaasa rin akong huwag kang makialam sa aking mga desisyon. Ang mga daliri ni Luning Liwanag ay humigpit hanggang sa maging maputla, pero tumingin lang ako sa kanya at lumihis ng tingin. Sa mga susunod na araw, si Luning Liwanag ay palaging umuwi sa oras, nagmaneho ng mahabang distansya papunta sa bagong kumpanya ko para sunduin ako. Ang passenger seat at mga dekorasyon sa sasakyan ay hindi ko alam kung kailan naalis na, pinalitan ito ng dati. Nang makita akong lumabas mula sa kumpanya, agad siyang tumayo, lumapit. Ang mga bagong katrabaho ay nagbiro. Santiago Alon, asawa mo ba yan? Araw-araw na sumusundo, talagang spoiled. Umiti ako. Malapit na hindi na. Ang mga katrabaho ay nahihiyang umalis. Ang mukha ni Luning Liwanag ay bahagyang nagbago pero patuloy pa ring nagsabi. Santiago Alon, sinabi kong ipagpatuloy ng EA ang posisyon mo, hintayin kang humupa ang galit mo at bumalik. Hindi ako sumagot. Hindi pa ako sanay sa bagong trabaho, medyo pagod ako, ayaw kong mag-aksayan ng salita. Si Luning Liwanag ay hindi na rin nagdagdag, tahimik na nagmaneho. Malapit na kami sa bahay, nagliwanag ang telepono niya, pagkatapos ay nag-activate ang isang video call. Agad siyang nagmadaling huminto para patayin ito, pero aksidenteng napindot ang sagot sa tawag. Siksuyo ay lumabas sa screen, ang mga luha ay bumabagsak. Anong nangyari? Hindi ka ba makasama sa akin? Pero bakit mo naman tinanggal ang post sa internet? Nagsisimula ka na bang magalit sa maliit na pusa? Ang mga tagahanga ko ay hindi ka nakikita sa loob ng ilang araw, lahat sila ay malungkot. Si Luning Liwanag ay nahihiya. Nagmaneho ako, hindi ko maipagpatuloy ang usapan. Agad niyang pinutol ang tawag, pagkatapos ay nag-alala na tumingin sa akin. Hindi na ako nagla-livestream kasama siya. Ang post sa internet ay dahil lang sa malamig kong pinutol. Walang kailangan ipaliwanag. Talagang wala akong pakialam at ayaw kong malaman. Ang atmosfera sa loob ng sasakyan ay naging malamig. Siya ay nagpipigil, tahimik. Ang bagong kumpanya ay medyo malayo at ang pag-uwi araw-araw ay medyo nakakapagod. Plano kong bumili ng bagong apartment pagkatapos ng paghihiwalay.
Tumawag ako kay Xui Bituin, nagtatanong tungkol sa proseso ng pag-aayos ng kasunduan sa paghihiwalay. Sa kabilang dulo ng linya, ang boses na matatag ay umabot. Walang problema, itakda ang araw para talakayin ang mga detalye. Walang problema, itakda ang araw para talakayin ang mga detalye. Kabanata 8. Nagbigay ang kumpanya sa akin ng isang bagong proyekto. Ang partner sa pagkakataong ito ay ang kumpanya ni Luning Liwanag. Sa gate ng kumpanya, aksidente kong nakita si Xiao Zeng, isang dating katrabaho. Nagulat siya nang makita ako. Ate Santiago. Ikaw ba yan? Tumango ako, dala ang mga dokumento, sumama sa kanya sa guest room. Habang umiinom ng kape, naghihintay. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Xiao Zeng na may mukhang nag-aalala. Pasensya na, sinabi ng si na umakyat ka sa opisina para makipag-usap ng direkta. Ikaw ba yan? Diyaw-diyaw, nandito ka na. Itinaas ni Luning Liwanag ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng kaunting kasiyahan. Hinila niya ako sa sofa at malambing na sinabi. Umupo ka dito at hintayin mo ako ng kaunti, gagawa ako ng kape para sa'yo. Binuksan ko ang dokumento, sinuri ang ilang mahahalagang punto. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Akala ko si Luning Liwanag, pero bago ako nakapag-react, ang mga dokumento sa aking kamay ay biglang kinuha ng ibang tao. Huwag dato naiinis na itinapon ang plano sa isang tabi, tinignan ako ng masama, nagtanong. Bakit ka nandito? Akala ko ba nag-resign ka na? Ang kanyang asal ay parang ito ang kanyang kumpanya. Nang makita akong tahimik, siya ay tumawa. Huwag mong sabihing alam mo na kami ni Luning, kaya nandito ka para makialam. Pero sabihin ko sa'yo, wala ka ng pagkakataon. Ngayon, alam na ng buong social media na ikakasal na siya sa akin. Kung makikialam ka pa, ikaw na ang magiging kabit. Sige si Dan Hitriu ay pumasok na may dalang kape, inilapag ito sa mesa, at nagkunot ng noo, bakit ka nandito? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Bakit ka nandito? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Agad na tumakbo si Huwag Datu at niyakap ang kanyang braso, nagmamalambing. Kasi hindi ka naman nag-initiate na makipag-ugnayan sa akin, kaya kailangan kong pumunta rito, di ba? At ano namang mali sa sinabi ko? Maliwanag na nangako ka sa akin. Hoy, may inihanda akong sorpresa para sa iyo ngayon, siguradong magugustuhan mo. Kinuha ko ang plano, tumayo. Kung abala si Kianzi Jim si Dese, kaya natin ipagpaliban ang pulong. Agad na nagbigay si Huwag Datu ng isang pagtingin na puno ng paghamak. Siyempre abala siya, at nandito ka talaga na nakakainis. Mabilis na hinila ni Dese Dan Vitriu si Huwag Datu, sabik at nag-aalala. Pasensya na, hintayin mo ako ng ilang minuto. Hinila niya si Huwag Datu papasok sa break room. Ilang minuto ang lumipas, siya ay lumabas na mag-isa. Ang proyektong ito ay hindi naman masyadong komplikado. Nag-usap na ang dalawang kumpanya dati, ngayon kailangan na lang i-confirm ang plano at pirmahan. Inilapag ni Desi Denvitriu ang kanyang panulat, mainat na tiningnan ako. Malapit nang matapos ang trabaho, kumain tayo ng hapunan. Hindi, mayroon pa akong. Hoy! Biglang bumukas ang pinto ng break room. Nandoon si Huwag Datu sa isang itim na cosplay na pusa. May mga tainga na parang balahibo sa kanyang ulo, at isang mahabang buntot na nakalaylay sa likod. Sa isang sulyap, ang opisina ay agad na naging isang. Hindi may paliwanag na lugar. Siya ay mayabang na tumingin sa akin, nilagyan ng galaw ang kahon sa kanyang kamay, sinadyang gumamit ng malambing na boses. Hoy, naubos na yung dati, gusto mo bang buksan ang bagong kahon? Okay lang na hindi gamitin ang pusa ay gusto lang na yakapin mo eh. Si Luning Liwanag ay nagulat, sobrang gulat na hindi makapagsalita. Nang siya ay makabawi, agad siyang nag-alala at tumingin sa akin, ang kanyang mukha ay tila namumutla. Hindi. Santiago Alon, hindi ito kung ano ang iniisip mo. Pakinggan mo ako, wala kaming anuman ng babaeng iyon, maniwala ka sa akin. Inayos ko ang mga dokumento, ang tono ko ay kalmado. Walang kailangan ipaliwanag. Ano man ang gusto mong gawin sa sinuman, wala akong pakialam. Tumingin si Luning Liwanag sa akin, unti-unting namula ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, ang boses niya ay magaspang, alon-alon, talagang wala kang pakialam. Wala ka ng pagmamahal sa akin. Alon-alon, talagang wala kang pakialam. Wala ka ng pagmamahal sa akin. Nagkunot ako ng noo, hinila ang kamay ko, at tinignan si Huwag Datu, na galit na galit. Kailangan ko bang tulungan kayong isara ang pinto? Kabanata 9. Pagdating sa bahay, bihirang makita si Lourdes Luningning na nakasuot ng apron, nagluluto sa kusina.
Nang makita ako, agad siyang tumakbo palabas, mahigpit na humawak sa dulo ng apron, nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Nandito ka na? Naghanda ako ng maraming pagkain, sama ka. Tumingin ako sa kanyang kamay. Sa kaliwang kamay niya ay nakabalot ang 2 o 3 piraso ng band-aid at ang dulo ng kanyang hinlalaki ay namumula. Sa buong panahon na kasama ko si Lourdes Luningning, hindi ko siya kailanman pinagsabihan na pumasok sa kusina. Noong bagong kasal kami, ang pinakabuhat ko ay ang utusan siyang maghugas ng gulay. Basta't gusto niyang kumain, matututo akong magluto. Kahit na naputulan ng daliri o nasunog ng mainit na tubig, hindi ko kailanman ininda. Ang nais ko lang ay mailagay sa harap niya ang pagkain na gusto niya. Pero ano ang sinabi niya? Sinabi niyang ako ay likas na mababa, na ako ay nagdadala ng sakit sa sarili ko. Nakita ang kanyang maingat na anyo sa mga sandaling ito, napatawa ako ng may pangungutya. Lourdes Luningning, para kanino ka bumababa ngayon? Itinago niya ang kanyang kamay sa likod, nakayuko ang mga mata upang itago ang pagkadismaya. Ang pilit ng ngiti sa kanyang mukha ay puno ng hinanakit. Ang boses niya ay humina. Diyosa, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa iyo. Wala talagang nangyari sa pagitan mo at ni Husay Datu. Ngayon ay siya ang nagpasya na gawin yon, ikaw. Ang tunog ng telepono ay pumutol sa kanyang sinasabi. Diyosa, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa iyo. Kuya, buksan mo na ang live stream ni Husay Datu. Nagkakagulo siya at nagbanta na magpakamatay sa live, sinasabi na hindi ka na siya kailangan. Tingnan mo na, paano kung may mangyaring masama? Ang mukha ni Lourdes Luningning ay naging matigas. Lumiko ako upang umalis, ngunit agad niyang hinawakan ang aking kamay. Diyosa, pupunta lang ako para tingnan at babalik agad. Kung talagang gagawa siya ng kalokohan, maaapektuhan din ang kumpanya. Basta't ang kumpanya ay resulta ng iyong pagsisikap, naiintindihan mo yon, di ba? Ayaw ko nang makinig sa kanyang mga sinasabi, ngumiti na lamang ako ng malamig. Tama ka, kaya't umalis ka na. Ang mga mata ni Lourdes Luningning ay kumikislap sa saya. Diyosa, hintayin mo ako, babalik ako agad, at magluluto ng hapunan para sayo. Nang magsara ang pinto, ang buong mundo ay tila tahimik na. Binuksan ko ang laptop, sinuri ang kasunduan sa diborsyo, at paghahati ng ari-arian na ipinadala ni Susie Laban. Nakita ko na ang isang bahagi, bigla na lang tumunog ang telepono ko. Binuksan ko ito, at sunod-sunod na mensahe ang lumabas, pati na ang mga pribadong mensahe sa Weibo ay patuloy na dumarating. Babaeng matanda, bakit hindi ka pa namamatay? Ang mukha mo ay puno ng mga kulubot, sigurado akong alam mo lang na maghubad para akitin ang mga lalaki, hindi ba? Ang babaeng ito ay talagang walang hiya. Nag-scroll ako sa ilang mensahe, puro mga pang-aalipusta. Karamihan ay tumutukoy kay Husay Datu. Nagkunot ang aking noo, pinatay ang telepono, at ginamit ang computer upang buksan ang kanyang livestream. Nandoon na si Lourdes Luningning. Si Husay Datu ay patuloy na nagla-livestream, umiiyak sa mga bisig niya, nagkukwento ng mga hinaing, at mukhang labis na kawawa. Ang mga komento sa screen ay puno ng galit, nagdedeklara na huhulihin ako, ang imaliit na panggulo na sumisira sa relasyon ng iba. Napatawa ako ng may pangutya. Nag-log in sa Weibo, nag-post ng isang larawan ng aming kasal ni Lourdes Luningning at tinag si Husay Datu. Pagkatapos, tahimik akong umupo at pinanood ang mga tagahanga niya na nagalit at nagmura. Nang sa tingin ko ay sapat na, pinatay ko ang aparato. Kinabukasan ay Sabado, nakipagkita ako kay Susie Laban upang pag-usapan ang diborsyo. Pagkatapos ng aming pag-uusap, inihatid niya ako pauwi. Nakita kong naghihintay si Lourdes Luningning. Ang mga paa niya ay puno ng mga sigarilyo. Ang lalaking ito ay hindi mahilig manigarilyo. Nang makita ako, agad siyang lumapit, mahigpit na humawak sa aking balikat. Ang mga mata niya ay puno ng dugo, ang boses niya ay puno ng puot. Tomas Diyos! Naglakas loob ka bang gawin yon? May anak ka at itinago mo ito sa akin. Nababaliw ka ba? Kung hindi ito nahukay ng mga tao sa internet, akala ko ba ay papayagan mo akong maloko habang buhay? Iyan ang anak ko. Anong karapatan mong agawin ang buhay nito? Talagang walang puso katulad ng dati. Hinila ko ang aking kamay mula sa kanya, umatras ng isang hakbang, tumayo sa tabi ni Susie Laban, malamig na tumingin sa kanya. Bakit ka nagwawala? Ang mga mata ni Lourdes Luningning ay bumagsak kay Susie Laban, siya ay napatawa ng may pangungutya. Nakahanap ka na ng bagong kasama. Mabuti. Hindi ba't gusto mong makipagdiborsyo? Sigurado akong handa na ang mga papeles, pipirmahan ko na ito.
Hindi ko na kayang magpigil, inilabas ang kasunduan sa diborsyo na napag-usapan namin ni Susie laban, ibinigay ito sa kanya. Ano pang dapat pag-usapan? Dito na natin tapusin. Kinuha ni Lourdes Luningning ang panulat, huminto ng isang segundo, ang mga mata niyang namumula ay tumingin sa aking tiyan at mabilis na pumirma. Pagkatapos, itinapon niya ang kasunduan sa aking direksyon, ang boses niya ay naging mabigat. Tomas Diyos, talagang wala kang puso. Umiti ako ng malamig sa loob. Sino ba talaga ang walang puso? Ang proseso ng pag-aasikaso ng diborsyo ay naging maayos na hindi inaasahan. Sino ba talaga ang walang puso? Ang proseso ng pag-aasikaso ng diborsyo ay naging maayos na hindi inaasahan. Sandali lang. Ayaw mo bang malaman kung kailan ko nawala ang bata? Tumango siya, ang mga mata niyang pagod na nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong sinabi, noong araw ng salo-salo. Nakita ni Husay Datu na buntis ako kaya sinadya niyang mahulog. Pagkatapos, tinulak mo ako ng malakas. Si Lourdes Luningning ay tila tinamaan ng kidlat, ang buong katawan ay tumigas, nakatayo sa isang lugar. Hindi pa ako kontento. Naalala mo na? Ikaw. Naalala mo na? Ikaw. Dahil sa ibang babae, pinatay mo ang sarili mong anak. Hindi mo alam noong araw na yon. Tuloy-tuloy ang pagdugo. Kabanata 1:0. Matapos ang diborsyo, ang telepono ko ay muling binombard ng mga mensahe at komento sa internet. Sa pagkakataong ito, karamihan ay mga paghingi ng tawad. May mga tao pang nagmungkahi na kalimutan na ang lahat, ang umamin na naging bulag ay isang bagay, ngunit huwag sayangin ang buong buhay para sa isang basura. Tumawag si Nina Nena, puno ng sigla. Si Husay Datu ay nagla-livestream, nakikipag-usap sa mga tagahanga tungkol sa hinaharap, nang biglang sumugod si Lourdes Luningning, nagmumura ng walang tigil. Si Husay Datu ay nagla-livestream, nakikipag-usap sa mga tagahanga tungkol sa hinaharap, nang biglang sumugod si Lourdes Luningning, nagmumura ng walang tigil. Sinaktan pa niya siya. Ang mga tao sa internet ay nagmamasid at tumawag ng pulis. Sa huli, pareho silang dinala sa istasyon. Napatawa ako. Bilang direktor ng kumpanya, sinaktan ang empleyado sa livestream, tiyak na ang balitang ito ay mabilis na magiging trending. Ang mga salitang ipangangalo niya, maliit na panggulo, karahasan, ay mahigpit na nakadikit sa kanilang mga pangalan. Ang imahe ng kumpanya ni Lourdes Luningning ay bumagsak ng mabilis, ang mga stock na bagong ayos ay bumagsak muli. Matapos siyang makalaya sa piyansa, siya ay abala at pagod na pagod. Sa susunod na pagkikita namin, 1 buwan na akong nakalipat sa bagong apartment. Mukha siyang labis na payat. Ang kanyang mukha ay tila labis na pagod, ang mga bakas ng pagkapagod ay nakaukit. Kahit na sinubukan niyang ayusin ang kanyang hitsura, ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay halatang halata. Hawak niya ang isang bokwet ng bulaklak, dahan-dahang lumapit, lumuhod sa isang tuhod sa harap ko. Sa kanyang mga mata ay may paggalang na hindi ko pa kailanman nakita. Diyosa, sa mga nakaraang panahon, marami akong iniisip. Ikaw ang may kasalanan, hindi mo nakita ang tunay na mukha ni Husay Datu. Tinanggal na siya ng kumpanya, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Mula ngayon, gusto ko lang makasama ka, at magkaroon ng isang cute na anak. Mamahalin kita magpakailanman, poprotektahan kita. Diyosa, alam kong nagkamali ako, maaari mo ba akong patawarin? Noon, nang ang kumpanya niya ay nagsisimula pa lamang, lumuhod din siya sa harap ko, nag-propose. Noong panahong iyon, hindi ko naintindihan. Si Lourdes Luningning ay nagpakasal sa akin hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang takasan ang pressure ng buhay at karera, nais lang niyang makahanap ng lugar na pwedeng magpahinga. Sa mga panahong iyon, labis akong nahulog sa kanya. Sa kalaunan, nang umunlad ang kanyang buhay at naging matagumpay ang kanyang karera, nagsimula siyang magsisi sa kanyang mga nakaraang desisyon. At pagkatapos, naghanap siya ng mga bagong bagay upang mapunan ang kanyang mga pagkukulang. Maaaring minsan ay totoo ang kanyang nararamdaman. Ngunit ang puso ng tao ay madaling magbago. At ako, wala nang nararamdamang kilig tulad ng dati. Lumiko ako, tumingin sa malayo, kung saan si Tomas Nando ay may hawak na telepono at kinukunan ang lahat, ang mga mata niya ay malamig. Lourdes Luningning, ako ba ay kasangkapan lamang para iligtas ang iyong imahe sa kumpanya? Ikaw ang nagkamali, bakit ako ang kailangang magdusa? Hindi mo ba nakikita ang kahihiyan? Bakit ka pa rin nakakapit sa akin pagkatapos ng diborsyo? Lumiko ako at umalis. Ngunit si Lourdes Luningning ay mahigpit na humawak sa aking damit, pagkatapos ay lumuhod sa parehong mga tuhod, ang mga mata niya ay namumula, ang boses niya ay puno ng kawalang pag-asa at hinanakit, Diyosa. Diyosa,
Malinaw kong itinulak ang kanyang kamay, walang awa, ang mga mata ko ay puno ng pagkasuklam. Huwag akong hawakan, napakadumi nito. Nakita ang aking ekspresyon ng pagkasuklam na walang pagdududa, ang kanyang mga labi ay kumilos na parang may sasabihin. Ngunit sa huli, nagkatawa na lamang siya sa kanyang sarili, matigas na tumayo at dahan-dahang umalis. Dahil sa kanyang malubhang pagkakamali, ang kumpanya ni Lourdes Luningning ay nagdusa ng malaking pagkalugi. Napilitan siyang ibenta ang lahat ng kanyang mga bahagi upang makabawi at pagkatapos ay naalis sa board of directors. Para sa akin, mabilis akong nakapag-adjust sa trabaho sa bagong kumpanya at agad na nakakuha ng opisyal na kontrata. Hinila ni Nena si Susie Ilaban at inimbitahan akong lumabas para magdiwang. Pagdating namin sa lugar, nakita ko siyang patuloy na kumakaway sa akin. Pag-upo ko, agad niyang inilabas ang telepono sa harap ko. Tingnan mo, ang dating asawa mo ay nagla-livestream. Mukhang nasa bahay si Luliang Chow, pero parang bagong lasing. Malabo ang mga mata, namumula ang mukha, nakasandal sa upuan, at paligid niya ay puno ng mga bote ng alak. Ang mga komento sa screen ay dumadaan na parang bagyong. Mga walang kwentang lalaki at kabit, anong silbi ng pagsisisi ngayon? Dahil sa isang asong gubat, pinabayaan ang sariling anak, anong mukha ang natira para magreklamo? Sabihin mo, talagang minahal mo ba siya noon? Mukhang hindi pinapansin ni Luliang Chow ang mga pang-insulto. Pero nang makita ang tanong na yon, dahan-dahan siyang tumingin pataas sa tono ng pagninilay. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong magtago kapag lumalabas. Bakit ayaw mong malaman niya? Nang malaman niya, naghanap ako ng paraan para itago, para mandaya. Dahil natatakot ako. Natatakot na kung malaman niya, iiwan niya ako, tulad na ngayon. Kung hindi ko siya mahal, bakit pa ako mag-aasawa? Agad na sumabog ang mga komento. Bastos. Nakakainis talaga. Makalipas ang ilang sandali, may isang komento na dahan-dahang lumipas. Bakit walang eksena ng pagpapakamatay ngayon? Sayang ang bandwidth ko. Inilayo ko ang tingin ko sa screen, hindi na tiningnan pa. Pinatay ni Nena ang telepono at nagmukhang may paghamak. Talagang napakababa. At si Husay Datu, narinig ko na pagkatapos niyang lumipat ng platform sa livestream, sinira siya ng kanyang mga tagahanga. Hindi ko alam kung nakalabas na siya sa ospital. Napatawa ako at umiling. Lahat ng iyon ay nakaraan na, hindi na ako nagmamalasakit. Binuksan ni Susie Ilaban ang isang bote ng alak at may malambing na tingin kay Nena. Huwag hayaan na ang mga bagay na iyon ay makaapekto sa iyong mood. Ngayon ay para sa pagdiriwang kay Tomas Diyos. Itinaas ko ang baso, ngumiti. Tama, para sa isang maliwanag na hinaharap.